Hindi na ako magpapaloko sa kahit sinong lalaki. Mapasinik, si Luis, hindi na. Lumaki ako na maayos. Kahit wala kayo, pwede na kayong maglaho ulit. Permanently. Forget it, Luis. Move on. Kalimutan mo na si Ces. Basta tama na. Tapos na ako kay Luis. May trina na siya. Huwag niyo sasabihin, nagmana ako sa ina ko. Dahil hindi kami magkatulad. Ngayon din, lalayas ako. Nick, pasensya ka sa sinabi ni Ma'am. Nabigla lang yung sinabi niya. I'm sure she didn't mean to send you packing. No, pare, she did. Matagal na akong gusto mawala dito ni Tita Eliza. Ako lang naman tumanhid na nagpupumilit pang tumira sa bahay na to. Huwag mong sabihin yan. Parte ka ng pamilya. Alam ko katayuan ko dito, bro. Bastardo lang naman ako ng tatay mo eh. At saka, kahit anong gawin ko, sabit lang ako ng pamilya ninyo. Bakit? Ako naman kahit kailan hindi ko pinaramdam sa'yo na iba ka, di ba, Nick? Kaya huwag mo na ituloy yung gagawin mo. Kuya, thank you. Ikaw lang naman ang tayong tao nagparamdam sa akin ng pamilya ko. Don't worry about me. For now, this is the best thing to do. Padalos-dalos ka kasi, Eliza. Hindi mo dapat pinalaya si Nick. Why not? Pwede ko naman siyang palayasin dahil pamamahay ko rin ito. Kung tutuusin nga, kahit sa opisina, pwede ko rin siyang palayasin. Yan ang huwag na huwag mong gagawin kung ayaw mo tayong dalawa magkagulo. Anak ko si Nick at may karapatan siya sa lahat ng ari-arian ko. Nick, sandali. Hindi mo kailangan gawin to. Anak kita. Bahay mo ang bahay na to. Too late. Dad. Kulang ako ng 1,000 ah. Wala nang laman. Ano kaya ito? Yes, pagkain. Kuya, may 1,000 ka ba? Lumagpas kasi sa budget yung bills dito sa bahay eh. Nagkaroon pa kasi tayo ng aso. Pasensya ka na. Wala ako 1,000 ngayon eh. 500 na lang. Ako na lang bahala dun sa kalahati. Wala talaga eh. Alam mo namang sa hila ko maasa, di ba? Kuya, sandali. Sorry pero baka naman pwedeng maghanap ka ng trabaho. Para naman makatulong ka dito sa bahay. Ayoko na rin kasi galawin yung savings ko pambayad eh. Matagal ko ng plano yan eh. Kaya lang, ikaw lang talaga iniisip ko eh. Mas mamahal yung gastos mo, mas lalaki pa. Isipin mo to. Kapag nag-apply ako ng trabaho, kailangan naka-formal ako. Hindi naman ako pwedeng mag-apply na naka-shorts at maong lang. Bibilan mo ako ng computer. Mag-apply ako online eh. Pero masakit dito, bibilan mo ako ng auto. Paano kasi pag nakuha akong trabaho, call center. Madaling araw yun, di ba? Nakakatakot naman sa labas. Sige, sis. Maganda dito, bigyan mo lang 500,000. Saktong-sakto yun. Makatulong ka na sa akin. Ang laki nun, kuya. Yun na nga, di ba? Dito na lang sa bahay para hindi ka na makagastos pa. Pero pagbubutihin ko ito na pag-manage sa'yo. Yayaman tayo. Akong bahala sa'yo. Sabi nga nila, I got your back. Ano na ako? My tita owns this house, but she's selling it, so if you're interested, I can make arrangements. I'll take it. Sure? Yeah. Okay. Kate, thank you kasi tinulungan mo ako makapaghanap ng bahay. Wala yun.
Musta ka na ba? How do you feel? I'm relieved. Gusto ko na nga mag-resign sa opisina. No! Wag! Wag ka magre-resign kasi parang na lang si daddy mo. Siyempre, anak ka nun. Ayaw na hindi yun papayag na mag-resign ka. Gusto ko lang naman patunayan sa kanila na kaya ko mabuhay kahit walang suporta nila Tita Eliza at ni Dad. Alam ko naman na meron kang gustong patunayan. Huwag mong pairalin yung pride mo. Bakit hindi na lang ganito? Let's take a vacation. We'll celebrate. Nabawasan ang problema mo. Wala na si Tita Eliza, di ba? Nawala na nga si Tita Eliza pero may dumating. What? Kate, bumalik si Mami. Akala ko wala ka ng mami. Akala ko nga rin. Anong plano mo? Wala. Lumaki naman akong wala siya eh. So hindi ko naman siya kailangan. Hello, Judy. Pakihanda na lahat ng files ko. Dadaan ako sa office, tapos pipick upin ko na lang sila. Nicolo? Thank you. Nicolo? Anong kailangan ninyo? Pera ba? Hindi naman pera ang pinunta ko dito, Nicolo eh. Ano nga bang kailangan ninyo? Alam ko hindi ka maniniwala sa akin. Kaya dinala ko to. Anak, may sakit ako sa puso. Kapag hindi nagamot, pwede kong mamatay. Ay, salamat. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hi, Princess. I'm Steve. Ako yung best friend ni Nick. Tumawag ako sa'yo the other day, remember? Ah! Oo, Hi. naalala na kita. Kamusta ka na? Eto, okay naman. Tahimik na yung buhay ko kasi hindi na ako ginugulo ng kaibigan mo eh. Sana hindi na lang ako guluhin forever. Huwag ka mag-alala. Magulo-magulo yung buhay nun ngayon eh. Sigurado hindi ka na niya kukultin. Bakit? Ano na naman yung pinasok ng gulo? Kasi yung nanay niya na nang-iwan sa kanya noon, bumalik na. Tapos, ang sabi ni Nick, may sakit pa daw to. Kamusta na si Nick? Ayun, hirap na hirap. Kaya nga pupunta ako siya ngayon eh. Kailangan niya kasama. Okay, bye. Luis, pa-autograph naman. Ako yung #1 fan yun ni Princess. Kamusta na kayo? You're okay. Sabi sa'yo, chismis lang nag-break sila eh. Sige, Luis, thank you. Welcome. So, okay ka? Alam mo, mahirap yan eh. Kailangan yung palabasin na okay kayo ni Ses kahit hindi. Hanggang kailan mo naman balak panindigan yan? Hanggang matapos yung kontrata namin. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo lang pahirapan yung sarili mo. Sabihin mo na lang kay Ses that you love her. Bakit kasi di mo na lang siya balikan? Trina, you have no idea how much I want to win her back. But, Ang mami mo. yeah. So, ibig mong sabihin, dahil lang sa mami mo, hindi mo ipaglalaban yung mahal mo? Mahal ko si Ses. But, siguro, may iba pang pwedeng pumalit sa kanya sa puso ko. Ang mga nanay natin, nag-iisa lang. Alam mo, tama ka. Nag-iisa lang talaga yung magulang natin. Pero hindi naman tayo pumili nun eh. Yung mamahalin mo, yun. Choice mo na yun. So may chronic heart condition ang mami mo.
Wow. Hirap yan, pare. Anong plano mo? Hindi ko alam, Brad. Nung bata ako, hangang-hanga ako sa mami ko kasi nabubuhay niya ako kahit mag-isa lang siya. Kaya nangako ako noon na kapag tumanda ako naman ang mag-aalaga sa kanya. Pero nasira yung pangako ko yun simula nung iniwan niya ako. Nagalit ako, pare. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung galit na yun. Hindi ko alam, pare, kung mapapatawad ko pa siya. May sakit ngayon ang mami mo. Kahit bali-balik na rin mo ang mundo, pamilya mo pa rin siya. Kailangan ka na ngayon. Iyo, halika. Sandali. Ano nangyari sa'yo? Nasaan ang nanay mo? Salamat sa Diyos, nandito ka lang pala. Marcy, saan ka pupunta? Maraming salamat, ha? Kaya... Hindi ko masasabi na ka. Mars, baka naman mas umunat pa sa buko yung damit na yung kakabanat mo, no? O kaya baka gusto mo maging dalawa yan. Ano ba ang problema mo, Mars? Mars, may pinagdadaanan si Nick. Nagkita na uli sila ng mami niya. At yung mami niya, may sakit. Talaga? Paano mo nalaman? Nag-uusap kayo? Hindi. Alam mo namang hindi pa kami okay, di ba? Nabalitaan ko kay Steve, dun sa kaibigan niya. Ikaw naman kasi, Mercy. 48 years bago mo pansinin yung tao. Tuloy, hindi mo siya madamayan kung kailan kailangan niya ng kaibigan. Ibaba mo naman kasi yung pride mo, Mars. Kahit pa minsan-minsan lang. Anong ginagawa mo, Mars? Wala lang, Mars. Napanood ko lang sa teleserye kagabi. Cute ko, no? Galit na galit ako sa inyo. Pero gusto ko nang kalimutan ang lahat ng galit ko, Ma. Ang importante, bumalik kayo at magkakasama na tayo ulit. Salamat na po. Anak, tuloy ka. Dito yun sa amin. Hi, madam. Uy, Maninay. Oo, sige, bukas. Mare, naku, yun na. Kumari, anak ko. Anak, ito si Tita Mirna mo. Siya yung kasama ko sa bahay at nag-aalaga sa akin. Mirna, anak ko si Nicolo. Magandang hapon po at salamat sa pag-aalaga sa nanay ko. Wala yun. Napakabait ng nanay mo, kaya hindi ako mag-aatubiling alagaan to. Sige, maiwan ko muna kayo para magkausap kayo, ha? Sige. Mare, thank you, ha? Sige. Anak, upo ka. Kuha kitang inumin, ha? Anak ko? Salamat, Ma. Kamusta ka na, anak? Kamusta naman ang turing sa'yo ng pamilya ng tatay mo?
Maayos naman po, ma. Yung half-brother ko, nagkakasundo po kami. Pero yung nanay niya, si Tita Eliza, lagi po kami nagtatalo. At yung pinakamatindi po yung nangyari kahapon, pinalayas na niya po ako. Talaga, anak? Naku kung malaki-laki lang sana tong tinitirhan ko, yayayain kita dito ka na lang tumira. Pero kita mo naman, sa taba na Tita Mirna mo, kulang pa nga tong lugar namin para sa amin dalawa. Paano yan, anak? Saan ka titira? Ma, don't worry. Huwag po kayong mag-alala. Meron naman po akong nakita lugar na pwede kong upahan pansamantala. Sigurado ka? Yes, ma. Nicolo, alam ko namang kasalanan ko lahat to Kung hindi sana kita iniwan nung maliit ka pa, kung hindi sana ako naging makasarili, hindi mo pagdadaanan tong paghihirap mo ngayon. Dapat sana napagtatanggol kita, di ba? Mahayaan mo na yun. Tapos na yun eh. Ang importante, magkasama na tayo ngayon at pwede tayo magsimula ulit. Ang gusto ko gumaling ka. Para mas lalo pang tumagal yung pagsasama natin. Salamat, anak. Ma, mag-impake na kayo. Ha? Bevin, pwede po ba akong rumakit sa tiyanggi niyo? Thanks, salamat. Gusto ko po kasing bilhan si Hello. si nanay ng blender. Para po natural juice yung iniinom niya. Oo naman, no? Kailangan ko na assistant ngayon kasi marami yung customers mamaya. You know, bare months. Salamat kayo, Phil. Oh, kiss na. Ito, gusto mo? Sana. Ay, Vic, kamusta na pala si Nanay Belen? Okay na po siya, Ate Ses. Ang lakas-lakas niya nga po Kaya ang saya-saya namin ni tatay. Buti naman. Ay, Mars, si Nick, kamusta na? Yung mama niya, kamusta na? Sana okay lang siya at saka yung mama niya. Oh, ano pa inaantay mo? End of the world? Kausapin mo na kaya yung tao para hindi ka nahuhula dyan kung ano nangyayari sa kanya. Kasi Mars, kahit galit ka kay Nick, aminin mo yan, nag-aalala ka pa rin sa kanya kasi mahalaga siya sa'yo. Di ba? Charan! Is this our food? Seriously? Your favorite? Chicken a la king. This is not chicken a la king. This is chicken a la pobre. Huwag ka na magreklamo. Beggars can't be choosers. Tandaan mo yan. Alam mo naman sitwasyon natin ngayon Kaya mo, malapit na tayong makabalik. Pag natupad na yung mga plano natin dalawa. Don't worry, Dad. Nakuha na natin si Tito Roberto. Next, Tita Eliza. Trina, this is good. Okay, tell your dad approve na ang project na ito, ha? And send my regards to him. Thank you. Iya, maiwan na namin muna kayo at baka meron pa kayong gustong pag-usapan ni Luisa. Aside from business. Let's go? Okay. Thank you, Tito. Thank you. Rina, pasensya ka na kay Mami. Alam mo naman rin-reto ka niya sa akin, di ba? This is for you. Liberate yourself from regrets. Para saan to? Well, I just want you to have it. It's basically a book about second chances. Malaki na natulong sa akin yung librong yan. Every time may kailangan akong decision-making that I really don't know what to do, yan. Alam mo, Luis, maraming second chances sa buhay natin. Pero kadalasan, hindi yun basta-basta binibigay. Kailangan gumawa ka ng paraan para ibigay yun sa'yo. Sir Yuri? Wow! Kaninong lugar to, anak? Sa'yo ba to?
Hindi sa akin, Ma. Sa atin. Ha? Sa atin. Sa atin? Sa atin. Parang ang laki-laki naman ito, anak. At saka, binili mo na to? Mabuti na lamang na workout ni Kate ito sa tita niya para mabili natin, Ma. And simula ngayon, dito na tayo titira. Siyempre naman po, bilang girlfriend ni Nick, gusto ko naman po komportable yung buhay niyo. Mama. Baka pwede tita muna. Sige po, tita. Nick, alam mo, nag-aalala ako sa'yo. I hope maging okay na kayo ng mami mo. Nakakadiri, para namang nilalandi ko si Nick noon. Ayoko. Ano nang gagawin ko? Anak, hindi niyo naman kailangan gawin to. Okay naman ako doon kay Tita Mirna mo. Tsaka, binata ka. Kailangan mong privacy mo. Ma, may sakit ka, okay? Hindi ako papayag na hindi ako mag-alaga sa inyo. May sakit lang naman, hindi pa naman namamatay, anak. Hayaan mo, promise ko sa'yo, kapag hindi ko na kaya, namamatay na ako, punta kita dito. Alam niyo, Ma, alam ko na kung kanino ako nagmana ng katigasan ng ulo. Alam mo, Ma, gusto ko pa rin yung pangarap ko nung bata ako. Yung pinangako ko sa inyo na ako ang mag-aalaga sa inyo pag lumaki na ako. At simula ngayon na magkasama na tayo, Ma, hindi ka na maghihirap. Sige na nga. Payag na ako kung yun ang gusto mo. Salamat, anak, ha? Mars. Oh, Mars. Ano problema? Hindi ko alam paano ko makikipag-usap kay Nick. Alam mo na, medyo matagal na kasi kaming walang communication, di ba? So ngayon, nalaman mo kung gaano kahirap manuyo, no? So ikaw, kung paano pahirapan si Nick, wagas. Huwag mo na ako sermonan. Ito na nga, oo, nagpapakumbaba na ako, Mars. Alam mo, Mars, just be yourself. Hindi mo naman kailangan gumawa ng script para sa mga sasabihin mo eh. Maging sincere ka lang, yun na yun. Sige, tawagin mo na. Alam mo kung ano nami-miss ko sa'yo nung bata ako? Ano? Iluto mong adobo. Ay, naku, yun lang pala, anak eh. Promise ko, bukas na bukas yun ang lulutuin ko para sa'yo. Promise. Thanks, Ma. O ako, alam mo kung ano nami-miss ko sa'yo na maliit ka pa. Ano? Pagiging sweet boy mo. Oh, bakit sweet naman ako, Ma? Sweet, ha? Sweet sa mga girls. Ay! Siyempre naiiba ka pa rin sa mga ibang babae dyan. Ikaw pa rin yung nag-iisang nanay ko. Excuse me lang po. Ano lang po sa living room. Love you, anak. Uy, bukod sa alo ko, ano? Kaya malalim. Hello, Nick. Si Princess to. Akala ko ba si Nick ang humahabol sa'yo? Bakit ka tumatawag ngayon? Mabuti na nga lang at na-dispatch siya na ang babaeng yan sa buhay ng anak natin. You never know. Malay mo, isang araw, magkabali ka silang dalawa. Pagkatapos na mapaniwala ko si Luis na tinulak ako ng princess na yan, no. Hindi kayo tinulak ni Ses? Gusto ka sa kanya, no? Magkaibigan lang kami ni Ses at alam namin sa isa't isa na gandun na lang talaga. Gusto mo yung ex ng kapatid mo? Gusto mo yung babae yung nagalit sa ampunan? I thought you were not dating, Ses. Bakit magkasama kayo dito? Pangako ko sa'yo, nasa habang